Itinuturing ng ilan na malaking kawalan hindi lamang sa industriya ng computer, kundi maging ng buong mundo ang pagkamatay ng Apple co-founder at dating CEO na si Steve Jobs. Ang mga produkto na ginawa at inimbento nito ay nakapagpabago ng buhay ng milyong-milyong mga tao sa buong mundo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Binawian ng buhay kaninang umaga ang Apple co-founder Steve Jobs sa edad na 56 matapos ang pakikipaglaban nito sa sakit na pancreatic cancer. Si Jobs ay ipinanganak noong February 24, 1955 sa San Francisco, California. Subalit, pinaampun ito ng kanyang ina sa mag-asawang Paul at Clara Jobs ng Mountain View, California. Bagaman hindi nakatapos ng kanyang pag-aaral, sa edad na 21, isa siya sa 3 individual na nagtayo ng Apple. Kasama si Steve Wozniak at Ronald Wayne noong April 1, 1976. Sila ang gumawa ng mga personal computer na nagtagumpay sa merkado, ang Apple II series noong huling yugto ng dekada 60. Sa unang yugto ng dekada 80, naimbento ni Jobs ang Macintosh. Subalit noong 1985, napuwersa itong mag-resign sa Apple at nagtayo ito ng kanyang sariling kumpanya, ang NeXT, isang computer platform development company. Subalit matapos itong bilhin ng Apple, muling nakabalik si Jobs sa nasabing kumpanya at nagsilbi itong Chief Executive Officer mula 1997 hanggang 2011. Noong 1986, binili ni Jobs ang graphic division ng Lucas Limited na naging kumpanya ng Fixer Animation Studios na siyang gumawa ng mga blockbuster hit movies gaya ng Toy Story, Finding Nemo at Up. Si Jobs ang gumawa at nag-develop ng mga mahalagang gadget ng ating henerasyon. Una rito ang iMac, ang makabagong personal computer ng Apple. Noong taong 2001, ipinakilala niya sa mundo ang iPod, isang maliit na MP3 player na kayang maglaman ng isang music library. Noong January 9, 2007, ipinakilala ni Jobs ang iPhone kung saan pinagsama nito ang feature ng iPad at cellphone na naging isang revolutionary product sa mundo ng telecommunications sapagkat mayroon din itong kakayanan na mag-browse sa internet at mayroon din itong touchscreen feature. 2008 naman nang ilabas ng Apple sa pamamagitan ni Jobs ang MacBook Air, ang sinasabing pinakamanipis na laptop na may kapal na 4 hanggang 19mm. Noong Abril ng nakaraang taon, inilabas naman ng Apple ang iPad tablet na may feature ng smartphone at ng laptop. Ilang buwan ang nakalipas, inilabas na naman ni Jobs ang iPad 2, mas pinabilis at mas maraming features kumpara sa naunang iPad. Subalit naging isang malaking pagsubok sa buhay ni Steve Jobs nang ma-diagnose siya na may pancreatic cancer noong 2004 at nitong August 24, 2011, tuluyan nang nag-resign si Jobs dahil sa kanyang problema sa kalusugan. Itinuturing ng ilan na malaking kawalan sa industriya ang pagkamatay ni Steve Jobs. Sa isang pahayag na ipinalabas ng Board of Directors ng Apple, ang galing, talino at sipag ni Jobs ang pinanggalingan ng mga produkto na nakapagdulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Bernard Dadis para sa UNTV News Worldwide, at ito ang balita.